Pakinggan din natin yung side naman ni Bongbong Marcos. Pero obserbahan nyo ang kanyang mga sasabihin. Parang nilulubog niya rin yung kanyang sarili. Tingnan po natin. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor. Naku bakit? Minomonitor daw niya. Baka kaya mo minomonitor kasi parang yung inaabangan ninyo kung paano nyo bibit-bitin si Bato kung sakaling nahuli. Diba? Kasi papadala nyo agad sa ano. Kasi wala kayong kaplano-plano na padaanin yan sa korte. Kasi kung may plano kayong padaanin sa korte, hindi kayo atat na atat. Hulihin si Bato. Gagawin nyo kay Bato yung ginawa nyo kay PRRD. Yun lang naman ang rason nun eh. Kung plano nyong respetuhin ang korte, hindi kayo nagmamadali. Inaantay ninyo. 3 araw magdidesisyon ng korte patungkol dito. Hindi nyo maantay. Kaya nga nyo minamadali kasi alam ninyo illegal yung Ako po hindi ako hindi po ako bias. Magtanong kayo ng abogado na walang political leaning. Ang sasabihin nila, illegal yung pagpapahuli sa isang tao under the warrant of arrest ng ibang bansa nang hindi dadaan sa korte. At alam nila yan kaya nagmamadali. Kaya ka nakamonitor. Ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya So ilang beses niya sinabi, wala kang instruction, sir, walang instruction. Anong tawag doon? Naglilinis ng kamay. Mamaya pansinin nyo, papakita ko yung speech din ni Batibag. Ganyan po linyada nila para dumistansya ang presidente dyan sa kapalpakan. ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Yan. So yan na naman, dumistansya na naman siya. Walang instruction kasi ang instruction magkagaling sa presidente. Kasi kung gumalaw ang NBI, of course alam ng DOJ. At kung alam ng DOJ, di syempre alam ni Bongbong Marcos. So gusto niyang ibida, sabi nga niya, walang instruction. So yung mga may baril daw doon ay binabantayan ng Senado at ang mga senador. Kasi po dito nagkakaroon ng problema. Ito po ay hindi daw nila huhulihin si Bato. Look at the difference of Bongbong Marcos and PRRD. May nambugbog, binugbog ang isang osaa. Tahimik ka. Ngayon ka lang lumabas dahil bulilyaso na. Dahil palpak yung plano ninyo. Huwag mong kakalimutan, binuking ka ng ate mo. May instruction coming from you. Huliin si Bato kahit sino ang mamatay. Galing kay Amy. Kasi dapat maliwanag ang instruction mo para hindi ka pinagdududahan ng tao. Late ka nang pumasok, late ka nang nagsalita, wala pang linaw. Bigyan kita ng halimbawa. Nung panahon ni PRRD, may laglag bala, di ba? Ang linaw ng instruction niya. Pag naulit pa yan, ipakakain ko sa inyo yung bala. Ang liwanag, di ba? Anong resulta? Di ba nawala? Kasi alam nila, yung leader nila seryoso. At yung instruction, klaro. Kung ikaw nagsalita, umalis na kayo dyan sa Senado. Walang manghuhuli kay Bato hanggat walang desisyon ang korte. At kahit
mahuli nyo yan, pakakawalan ko sa inyo. At pag hinuli nyo si Bato, kayo ang ipapahuli ko dahil illegal yan. Kung ganong instruction, sa tingin mo may mambubugbog na NBI sa OSA? Kung ganong kang klaseng leader, sa tingin mo pupunta dyan si Matibag? Kung ang instruction mo kay Matibag, wag na kayong tatapak dyan sa Senado. Wag nyong pakialaman ng Senado, separate branch sila. May check and balance, nakalagay yan sa konstitusyon. Hayaan nyo sila. Kung ganyan ang instruction mo, maliwanag yun, hindi ka pagdududahan ng taong bayan. And I'm sure hindi pupunta si Matibag dyan. And I'm sure hindi pupunta kung sino-sino dyan. Walang Trillanes na eepal dyan. Kasi maliwanag ang instruction. Unless ikaw nga ang nagbibigay ng instruction. Anong klase kang leader, Bongbong Marcos? Di ba? At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Kala ko ba walang NBI? Tapos ngayon sasabihin mo, umalis na kayo dyan ng alas 4. So ibig sabihin may NBI doon. Ano ba talaga, kuya? Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito din. Sure ka na nag-comply. Remember this, sinabi mo rin sa loob ng KOJC, walang pumasok na baril. Alam mo iniisip ng taong bayan? Nagawa mo sa KOJC, parehas na parehas. Pipilitin nyo mag-serve ng warrant of arrest na illegal. Yung hinug sa pilit, yung warrant of arrest ni Torre, wala dun si Pastor Kibuloy. Itong warrant of arrest nyo naman ngayon, ni hindi natin alam kung gawa sa rekto. Remember, nagpupunta ng rekto si Matibag. Bumili nga siya dyan ng peking pera, di ba? Tapos ngayon may warrant of arrest galing kay Trillanes. Bakit? Inutil yung instruction mo. Sino yan si Trillanes? Kung maliwanag, ayaw mong huliin si Bato at gaya ng sinasabi mo, naaantayin ng korte, di walang ganyan. Dapat isama mo na sa speech mo. Wala nang pupunta dyan sa Senado. Hayaan nyo silang magtrabaho. Mag-focus kayo kung paano natin pabababain ang presyo ng gasolina. Lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin at kinukuha po natin, kinukolekta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Yan, dapat sinabi mo na rin, huwag kayong mag-alala. Pag may nahuli ako dyan, pakakain ko sa pating. Coach Oli, hindi sasabihin, Coach Oli, hindi naman si PRRD yan, hindi naman mamamatay tao yan. Pero kulang yung ganyan. Dapat sinabi mo na rin, inutusan ko na wala nang lalapit dyan sa Senado. Pag may lumapit pa dyan, ipakukulong ko. Legal po yun. Bakit? Hindi mo nga pwedeng hulihin si Bato. So pag may nakita kayong lumapit dyan, unless binabantayan ng mga senador, okay yan. Pero pag hindi, isumbong nyo sa akin, ipadala nyo pangalan, tatanggalan natin ng pensyon. Tingnan ko kung may pumunta pa dyan. Di ba? Ganon. Be a leader, Bongbong Marcos.